Yo guys, what's up? Welcome back to Philenials. We have a very special and very exciting episode for today. Daryl Justin po. We are seen sa digital platforms ng DWIZ 882 at Aliw Channel 23. Noong mga nakaraan, may nakausap na tayo about coffee business. Then we had artists and bands who talk about not just their music. At the same time, they talked about what they do off-cam or off the microphone. Kasi minsan, ang alam lang natin when it comes to artists, kanta-kanta, then yung kung ano lang yung pinapost nila on social media, but we are happy they got to share yung kanilang mga, what they do off the camera or off the microphone. So, ngayon naman, we're going to shift back sa usaping business. So, di ba? Napakalawak ng topic natin sa Philenials. So, for today, she's actually a very good friend of mine. Ang pag-uusapan namin, natin, Junice? Magwawalwalan lang tayo dito, di ba? Kamustahan? Kamustahan lang. Huwag na tayo mag-usap ng business. So, si Junice, she happens to be one of my closest friends from where I previously worked. And right now, she's, ano bang tawag doon? Nasa dulo ng dila ko. She's divulging herself. Wow, ang lalim. Ang lalim. Divulging. Ini-explore niya ang business ng pabango. If not a lot of people know, I'm really into perfumes, mga fragrances. And kung ako lang naman ang tatanungin niya, madalas libre naman binibigay sa akin ni Junice yun. Ju, kamusta? I'm okay. It's been a while. Oo nga, no? Ang tagal na natin. Simula nagkita tayo. Nung Tapos huli ito na yung pagkikita natin. Diba? Nung huli kaming nagkita, nag-aya lang siya magkape. Tapos, nung pumunta ako doon sa previous employer namin, sabi ko, asan ka? She's in Vietnam! Guys! Sabi ko, magkakape kami din, she's in Vietnam. Pero, unahin ko na nga muna. Well, marami namang kape doon. Ayun na nga. Sabi niya, tingnan mo, marami kape, wala pa rin dala. Pero, ang tanong, hindi naman ako nagkakape, alam mo yan. Yun nga yung nakakapagtaka. Kung alam niyo lang, parang kung bibili man kami ng kape, okay, matcha. Huh? Nasa coffee shop tayo, pero matcha. Pero minsan may mga variants naman yung matcha na kape. Pero, ayun, so, now, bago tayo pumunta sa usaping travel, kasi ako, hindi man ako gano'n, she knows, and baka hindi lingid sa kaalaman ng iba. Wow, lingid sa kaalaman ng iba. Kalalim na, diba? Ang lalim talaga. Salitaan. Na hindi po ako gano'n na sobrang nagta-travel. Kaya nung nag-travel ako sometime, months ago, nung nagkatanduanes Albay ako, parang ang daming mga friends ko yung na-shock. Wow, si Daryl, nagkaroon ng time mag-travel. Pero alam nila yung dahilan ba't ako nag-travel. May isang dahilan sa pag-travel ko na yun. Pero yun, Ju, nagsimula kasi yung perfume business niya, guys. Ikaw na nga magkwento. Paano nga ba nagsimula yung perfume business mo? Hindi niya pa nga kinikwento, natatawa na siya. Well, actually, kanina nga bago to mag-start, inaasar na ako ni Daryl kung paano nagsimula itong guys, business. Guys, isa po akong mabait na nilalang, ha? So, kanina kinukwento ni Daryl kung paano mo actually nakilala yung business na yun. Kasi doon sa dati naming trabaho, pinaamoy ko sila ng mga pabango. Ito yung typical na budol kasi. Kasi sa office kilala na ako na pag may pinaamoy ako sa'yo, may pinatikim ako sa'yo, matik yan. Pag may pinakita akong live selling sa'yo, wala kang magagawa. Matik yan, bibili ka. Or wala kang magagawa, nasa table mo na yan, babayaran mo na lang. Pero prior doon sa pambudol mo sa opisina, sige, doon tayo sa outside the office, how it started. Yun nga, kasi nga, mahilig naman ako sa pabango actually, pero ang mahal kasi ng mga, alam mo na, mga branded na pabango. Parang nagre-range siya ng 10 to 15,000, tapos parang 100 ml lang siya. So, meron kasi akong favorite na pabango, yung scent na yon sa brand na ito. Okay. Na nagkakahalaga siya na around 10,000. So, nung year na yon, nang in-start ko tong perfume business ko, pa lang, first quarter of the year pa lang, kalahati na siya. Diba? So, sabi ko, hindi ko kaya bumili ulit ng isa pa ngayong year. So, naghanap ako ng way. Naghanap ka ng way na makatipid din. Makatipid. And at the same time, kaamoy at hindi malalaman ng tao na, uy, hindi naman yan Hindi yan yung legit, kumbaga. Hindi yan yung legit, kumbaga. So, yun, naghanap ako ng supplier na yung
Yung Hindi ko kaya quality? level. Naghanap ako ng supplier. Sige, naghanap ako ng Kasi, supplier. syempre, hindi ko Oo. naman kaya magtimpla Of ng course. sarili kong perfume, di ba? Mhm. So, syempre, kailangan ko ng tulong ng ibang tao na alam talaga yung kung paano gawin yung mga pabango, paano magtimpla ng mga pabango. So, may nahanap ako na supplier, and luckily, maganda yung mga products nila. Yung supplier mo, is it a friend of yours or parang recommended lang siya sa'yo? Well, actually, nakita ko lang siya talaga. So Hinanap nag-research ko ka lang talaga siya. Okay. Kasi wala naman akong kakilala or close friend na mahilig sa pabango or may mga kakilalang gumagawa ng pabango. So, hinanap ko lang talaga siya. And then, sumugal lang ako. Bumili ako ng isang bote. Isang bote nung favorite perfume ko. Okay. So, tinry ko lang siya. Well, actually, yung unang bottle na binili ko sa kanya, mababa yung percentage ng oil. Aha. So, parang 20% lang siya. So, tinry ko siya. Parang, sabi ko, ay, ano lang siya, tumatagal lang siya ng 3 hours. So, parang, hindi ko bet. Parang, alam ko na agad na, Bakit hinahanap mo ba yung pabangong tatagal na 1 linggo? Oo! Di ba mag-i-invest ka na lang? Dapat, yun na. Pero guys, napaghahalataan. The joke lang. Sige, tuloy mo. So, yun, nung tinry ko, kinausap ko siya, sabi ko, anong marareko mo para mas, kasi kuha mo na yung amoy andun na yung amoy. Kailangan ko lang na maglalash siya. Okay. So, sabi ko, kung dadagdagan ba natin to ng oil percentage, mas maglalas pa siya. Tapos sabi niya, yes ma'am, pwede nating dagdagan. So, sabi ko, sige, gawin mong 30%. So, pinagdagdagan ko ng 10%. Pero kung dinagdagan mo siya ng 10%, wala naman siyang pinagkaiba or wala naman, parang gamot siguro. Kasi, sorry for a lack of a better example. Pero, kasi 'di ba sa gamot, sabi nila, hindi naman din siguro ganun ka-proven na kapag ka dinagdagan mo yung dosage, mas malakas yung mas matagal yung effect nung gamot. So, kapag ka dinagdagan mo ba, wala bang parang side effects kuno? Yung doon sa pabango? Wala naman. Not unless meron kang skin rashes or ganun. So, Okay. minsan nire-recommend ko, wag na lang directly sa skin kung meron kang mga skin rashes. So, sa clothes na lang. At saka may iba Oo, naman may ganun kasi nagpapabango. talaga Kunwari, gaya nung editor ko, si Jessie. Pag nagpapabango yan, nasa balat. Hindi ba? Nasa balat. So, hindi naman lahat ay ako din, sa balat ako. Pero pagka, kunwari, lalabas ako na tipong ayaw kong mag-amoy amoy araw yung polo ko o yung suot kong damit, sa damit ko minsan Diretso. dinidiretso. Ayun. So, wala naman. Tinry ko naman siya. Sa akin, wala naman. So, wala pa naman ako naririnig na complain na nagka-rashes sila or anything. Pag may complain ho kayo, Message huwag ako. na kayo magbalak. Joke lang. Okay. So, yun, wala naman. So, umorder ulit ako ng 30%, tapos tinry ko Okay. siya. So, yun, naglalast na siya ng 6 to 12 hours. So, happy na ako dun kasi hindi ko naman din binibenta ng mahal yung pabango. So, 6 to 10 hours, okay na ako dun. Parang, Sa akin, binenta ng 500 Joke lang. okay, Well, guys, makikinig at sa least, kanya. It's a joke. ganito kami mag-usap. Ganito talaga kami. I mean, you can see the bond, diba? So, ito ang intriguing kasi dun sa mga nakakilala sa business niya. Sabihin mo, Juju, ng maayos sa kanila kung ano yung pangalan ng business mo. So, ang pangalan ko kasi ay Junice. So, ang pangalan ng perfume business ko is June Fragrance. Well, actually, nag-iisip lang talaga ako ng pangalan na dapat pag sinabi ko, makikilala na ako agad. So, naisip ko yung June. Kasi, June is June. Di ba walang kwenta? Hindi naman walang kwenta. At least, ewan ko, for me, it's unique. At least, kailan susunod yung July Fragrance? Akala nga nila, French yung brand. O, diba? At least, it sounds sophisticated. O, diba? Pero hindi. Sinunod ko lang siya sa pangalan ko. Yun lang talaga. How has the business been since you started it? Actually, nung nag-start ako, if naaalala mo, parang October yun, di ba? Yup. So, per months. Nung pa-start pa lang Tingnan ako. mo, ito ang wais na investor, guys. Maisingit ko lang. Ito ang wais na investor na kung saan magsisimula ka ng negosyo Siyempre. bare months. Holiday season na. Nagsisimula ng magtanggapan ng 13th month, ng 14th, dati 14th month, ng bonus, o, di ba? Per months. O. So, yun. Since October ko siya nag-start, so per months na, meron akong mga friends na nagtatrabaho syempre sa ibang company. Chinika-chika ko sila. Sabi ko, uy, yung pang regalo nyo, yung pabango ko na lang. Pamigay ko Pero sa mga... tipid choice, Oh. Actually. I can attest to that. Tipid choice. Oh. So, nung una pa lang na nag-start ako, bumalik agad yung ininvest ko. So, nag-ROI ka kagad. Nag-ROI agad Ng ako. ilang percent?
Mga If you would estimate it. Actually, more than 50%. Wow. Kasi, nung November pa lang, may umorder na sa akin na parang 150 pieces. Tas Wait, this was November on the year that you started, which was That I started. Last year. Yeah, last year. Parang umorder na siya ng 150 pieces, tapos pinangregalo niya sa mga diba? katrabaho niya. So parang sabi ko, parang meron siyang potensyal. Lalo kapag holiday. So sabi ko, sige, itutuloy ko. Pero yun yung gusto malaman ng mga viewers, pero sige. Pero kasi, since one-man team ako, matagal yung Pero matagal tama. yung ng products ko. Pero pag nagre-restock naman ako, tas dinadamihan ko na siya, nauubos din siya agad kasi nagpapa-reserve na yung mga tao. Sige. Kasi may running joke din kami dito sa business na to ni Janice. Di ba ang pangalan is June Fragrance? So sabi namin, pag nag-order ba kami ng March, June pa dadating yung pabango namin. Actually, lately, 2 weeks na lang ang turnaround ko. Nakala ko every June of the year mo na matatanggap. Joke lang. Pero sabi nga sa inyo, it's just a running joke. Nagbibiruan kasi kami. Parang yun na nga. Nung nakuha namin yung unang bote, dapat pala dinala ko yung sample noon. No? Yung unang bote was just, iba pa kasi yun yung una. Medyo square siya. Tapos parang it's what? Is it, gaano karami yung laman nung It's 40 ml. 40 ml. Hindi naman ako super heavy user ng pabango. Pero naubos ko siya ng a month and a half. Parang you would imagine kasi na kung perfume yan, parang you just have to, parang konting spray ka lang and just at least once to twice a day lang at selected parts lang. Hindi mo siya gagawin parang body spray. Kasi yun naman body spray is different. Kaya sabi ko, ang bilis. Tapos nung nanghingi ka, sabi niya, ay magre-restock pa lang ako. Sige. Parang March ko sinabi yon. June talaga dumating yung pabango. June nga June fragrance nga Pinanindigan ko na. Pero ngayon, how many scents ang meron dun sa business mo that you sell? Actually, marami. Nasa 20. Pero ang ngayon... Is it 20 each for male and female or 20 combined na? Combined na. Okay, Mas good. marami yung sa female kaysa sa male. Kasi mas naman ng female for for using Saka meron perfumes. din akong buyer na mga lalaki na mas gusto nila yung female scent. Kasi mas light yung amoy, mas fresh. Kaya minsan, mas mabenta talaga yung female scent. Kahit mga lalaki, yun yung binibili. At saka, yun na nga. And at the same time, it's oil-based. Kaya it's long-lasting. Amoy cutesy yung mga guys. Ma-share ko lang din. Go. Diba, nag-start ako 40 ml. So, yung mga ibang kaibigan... Meron ka ng 2 gallons? Wait! So, may mga friends kasi tayo sa dati nating katrabaho na yun na talaga yung ginagamit nilang pabango. So, thank you sa kanila talaga. Sige, shoutout mo. Sino? Itago natin sila sa mga pangalang. Sa letrang K, letrang C, K talaga. and gusto M. ko, pero gusto ko yung letrang K Yun mo. na yung pangalan. Yun na talaga yung pangalan niya. Yun na yung So, yun nga, sabi nga nila na parang, kung maliit, parang 1 month lang nila nagagamit. So, sila yung nag-ask sa akin na, uy, baka pwede ka namang magbenta sa amin ng mas malaking bote or mas malaking ml. So, sabi ko, sige naman. Pero, parang ayaw mo. Sabi niya, sige naman. Kasi, syempre, isipin mo, pag malaki na yung binenta mo sa kanila, matagal na silang bibili ulit. But at the same time kasi, syempre, gusto mo rin naman silang makatipid din. Tsaka, product mo din naman yun, sila rin naman yung gagamit, di ba? So, sabi ko, sige, titignan ko kung ano yung kaya kong ibigay sa'yo. Pero sabi ko, pwede kitang bigyan ng malaking mga ml, pero hindi ko siya mabobote na kung ano yung itsura ng bote ko. Kung gusto mo, refillan mo na lang yung current bottle mo. So, nag-offer ako sa kanila ng 250 ml, 501 liter. Diba? At saka, kung i-refillan na lang nila yung bote na binili nila, mas makakatipid din sila. At ikaw makakatipid ka din. Hindi mo na kailangan pang bumili ng bote. At saka makakasave ako ng, makakatulong ako sa environment kasi glass din yung bote ko. So, actually, ang ganda ng idea. Na parang, okay, pwede nga, magbenta na lang din ako ng malalaking bote kasi alam ko na rin naman kung ano yung mga scents na gusto nyo. So, para lang din ma-feel nila na,
nagkikare si June Fragrance sa amin. Yun. Doon sa bottle, kapag bumili ka ng malaking bottle, nilalagay ko na yung pangalan mo mismo. Ayun, Para may personalized. meron ako nun, yung huli ko nakuha sa iyo noon, June 2023. Joke lang. Yung huli ko nakuha sa iyo, may personalized na nga siya, may name na siya. May dala ka bang sample so that the viewers will be able to see? Actually. Oo. Ito na yung new bottle. Kasi ni-require ko talaga siya dahil kailangan niya na rin ibigay yung pabango niya sa akin. Meron akong few dito, so Ayan. siya. Ito yung scent ni Daryl. Ayun. So, ito Ang yung scent is, itsura ano ba yan? niya. Sea salt yan, tama? Yeah, sea sea salt. salt. Oo, yun ang So, kinuha ito ko yung lagi. kaamoy ng paboritong pabango ni Daryl. Yup. Oo. So, ito siya. Dito Kasi ba? nagbigay naman, nung una kasi, nagbigay naman si Juju ng listahan. Juju kasi tawag namin sa kanya sa office. Nagbigay siya ng listahan na with the names of the perfume na yun yung ipinangalan mo. Tapos, nandun yung equivalent niya dun sa branded. Branded, So, yeah. parang, syempre, ito lang naman yung, alam nila may pabango kasi I keep one in the office dun sa pedestal ko back then sa where I previously worked. Meron ako nakalagay dun. Sabi ko, meron kang scent nito. So, yun, nung nahabol niya, ang mas gusto ko nga dito, dahil nga oil-based siya, mas matagal talaga siya kumakapit sa akin. Mukha akong naligo magmula 5 a.m. hanggang 8 p.m. hanggang makatulog na ako, amoy naligo, amoy bago, ligo pa rin ako. Actually, ang saya nga marinig yung mga ganong feedback. Natutuwa ako kasi recently lang, meron bumili sa akin na totally hindi ko siya kilala. Nag-message lang siya sa akin. Nice. Oo. Tapos, nag-ask siya kung ano yung marireko ko na pabango sa kanya. Siyempre, irereko ko yung favorite ko kasi Of course. babae rin naman siya. So, gusto niya lang din ng fresh, gano'n. Mhm. Nireko ko sa kanya yung ginagamit ko talaga na pabango. Tapos parang nag-message siya, sabi niya, oh my God, sabi ko, irereko ko yan. Sabi niya, ang bango niya, parang ayoko pa nga maligo kasi feeling ko ang bango-bango ko pa. Ganon. So kung tamad ka maligo ko. Pero ang hygiene ninyo, huwag niyong kakalimutan, ha? Parang kakaiba naman yung hindi ka na maliligo. So parang sabi niya, ayun nga, parang ang ibig niya lang naman sabihin is, ang tagal nung nagstay yung scent nung pabango. So nakakatuwa. So yun. So, sa size na meron ko ngayon, Juju, how much do you sell that one? So this one is 250 pesos. So sobrang mura lang siya, 'di ba? Kasi ayoko naman. Oh, Jessie, 250. Ready mo na, ha? Ayoko kasing magmahal ng Ayaw mo magmahal? Uy, Pupunta gusto ba tayo ko sa magmahal. Okay. I mean, ayoko, Buti naman kinaklaro mo. ayokong taasan yung presyo niya kasi parang feeling ko hindi ko kayang magtaas ng presyo para sa product ko. Feeling ko gusto ko mas kaya siya ng lahat. At Kaya least siya for bilhin ng now lahat. or ano? At least for now or For now, for the longest? hanggat kaya pa As ng long as you can sustain it resources, pa, yeah. oo. Pero kung, hello, tumataas ang inflation, Yeah, kapag oo. kailangan na, hindi naman ako magtataas ng ganong kataas. Pero Within the range, bumababa ang presyo ng langis, ha? ibang langis Ay, yun. ibang langis yun. Okay. Ibang langis pala yun. Ayun. Pero alam nyo ba na sa pagbebenta ni Junice na yun, nakapunta siya ng Vietnam? So, ayun. Bago tayo pumunta sa usaping traveling. So, you can plug na yung socials where they can get yung June Fragrance if they want. Go. If you want to try Ito pala yung camera June mo, Diyos ko. Fragrance, you can visit my social accounts sa Instagram and Facebook. Ang handle ko is June Fragrance. So, message lang kayo doon if gusto nyo mag-recommend ako sa inyo ng mga scent or meron kayong current na perfume na ginagamit or kung gusto nyo lang ako ask kung meron ako noon, just message me. And entertain ko kayo agad. Ayan. Entertain ka agad, bili ka agad. Sasayawan. Ay, ibang entertain naman yun. Entertain ko kayo agad, then if may stock Tatawanan ako, ka agad kay ni Juju. papadalan ko kayo agad. Huwag kayo maniniwala kay Daryl na June pa. Sabi sa reviews, titingin ako. Biglang tumingin ng reviews, no? Hindi, so ayan. Guys, don't forget yung June Fragrance. Visit it on social, try it out, and have a word of mouth to your friends once you've tried it out. Believe it, coming from me, hindi lang dahil kaibigan ko si Janice. It's really because nung na-try ko siya, yun yung nakuha ko talaga yung hanap ko dun sa kumbaga parang yung class S, yung super class for me when it comes to perfumes, to fragrances. Ngayon naman, sabi ko nga kanina, dahil sa negosyo mo, nakakapag-Vietnam ka na. Pero that's just a joke. Pero ako kasi personally, I know Janice that she really, really loves to travel. And a lot of working millennials and Gen Z, parang ang goal nila ngayon, pag pagod na sila or they feel like they need to take a break from their day-to-day
parang errands or day-to-day hustle, they travel. So, is it the same for you? That's the reason why kung bakit mas madalas kang travel, or parang is it just a hobby o ginagawa mo lang Pasig Quiapo ang Hong Kong o Vietnam? I just want to understand kasi nagugulat ako minsan sasabihin niya sa akin dati, "Da, wala ako ng pagka usaping trabaho. O heads up na kita, wala ako for 2 weeks." Sabi ko, "Saan ka na naman pupunta?" Either magso-soccer siya sa South Korea or sa Vietnam or Pero how did that not really a passion, but how did that hobby of traveling started for you? Actually, nag-start yung love ko for travel nung 19 ako. Kasi after ko graduate ng college, tinaboy na ako ng nanay ko sa Australia. Grabe ko naman, so tinaboy sa Australia. Oo, pinadala niya na ako doon para mag-aral. So, nanirahan ako doon for 3 years na ako lang mag-isa. Yan ang hindi ko alam, First time ko yun narinig. Kumbaga, sa balita, exclusive. So, nung nandun ako, parang natuto ako mag-explore. Kasi, malaking bansa ang Australia, magkakadikit ang Perth, Sydney, Queensland. Yep. So, nung nagkaroon ako ng trabaho doon, nag-start ako mag-debut within Australia. So, na-enjoy ko siya kasi nakaka-relax, nare-relax yung mind mo. Parang, after mo magtrabaho ng buong linggo, itong week, pahinga ka kasi pupunta ka sa ganitong lugar. Tapos, nung bumalik na ako dito sa Pilipinas, sabi ko, ang gara naman, Australia lang yung nalibot ko. So, nung Siyempre, di ka papayag, Australia lang. Siyempre naman, no? So, nung pagbalik ko dito sa Pilipinas, nakahanap ako ng stable ko na trabaho. Nag-start ako mag-book ng mga flights sa Asia. So, fan ka ng mga ads sa Facebook, mga ads sa YouTube, ng mga yung mga ganon. Mga seat sales, yung mga booking apps. Diba? Yung mga get that discount vouchers. Yung mga ganon, yan. Okay. So, lagi ako nakaabang dyan. So, nung una, nag-start ako sa Hong Kong. So, nung una... Pero parang feeling ko, Hong Kong, correct me if I'm wrong, bukod sa starter siya, I think that kung international pag-uusapan, isn't Hong Kong the most affordable? O that depends pa rin naman sa season? Actually, hindi mura sa Hong Kong. For me, mas mura sa Thailand and Vietnam. Oh, okay. Pero hindi ko rin alam ba't yung Hong Kong ang una ko napuntahan. Maybe because my brother kasi, hindi pa siya talaga nakapag out of the country and he really wanted to go to Hong Kong. Okay. So I said, sige, samahan kita. Hong Kong tayong dalawa. Pagka hindi pa kasi namimit yung special summon ko. Yung special summon ko kasi mahilig din mag-travel. Pero alam niya yon. Right before I left yung previous workplace namin, alam niya yon na may time pa nga na halos muntik na sila magkasabay sa airport at pareha sila na bansang pupuntahan. Sabi ko, baka mapaghatid ko, magkita-kita tayo doon. Kulang na lang ako magdala ng passport ko. But anyway, so, sige. Pero ngayon ko lang nalaman na, feeling ko kasi karamihan ng, not really all Filipinos, pero parang ang dami kong kakilala na ang first out of the country travel nila is Hong Kong. Though, maraming magagandang napupuntahan sa Hong Kong. Ako kasi, nung nagpunta ako sa Hong Kong, pa December, so malamig. Okay. Kaya ako siya naging option. Kasi kung tatanungin mo, pag nagta-travel ako, laging winter season, spring. Ayun lang nga. Tapos namamroblema siya, sabi niya, yung jacket dadalhin ko. Wala akong jacket na matinas. Sandali, maghahanap nga ako. Kasi mas komportable ako nagta-travel kapag malamig yung season. Okay, kasi sa Pilipinas, mainit na nga eh. Of course, oo. Parang nilalaga tayo lahat dito, lalo pag summer. Exactly. At saka kapag kasama ko kasi yung partner ko mag-travel, hindi siya magta-travel kapag hindi winter sa pupuntahan namin na bansa. Ayun yung number 1 rule niya. Okay. So kung tatanungin niyo ako kung anong months ako nagta-travel lagi, December, February, March. Kasi yun yung mga winter season sa Southeast Asia. Like Japan, Korea, Taiwan, Hong Kong, malalamig yung area na yan. So, yun yung mga pinupuntahan ko kapag... What's the farthest country that you have ever traveled? Regardless kung sino ang kasama mo. Actually, Australia. Australia. Pinakamatagal. So, I mean, the farthest, pinakamalayo. Pinakamalayo din. Yeah. Australia din. So akala ko nakaabot ka na to either Europe or Actually, North America. Plan ko yan bago ako mag-40. Feeling ko nga kung hindi ako nag-travel sa isang taon ng 5 o 3 beses, makakapag-Europe na ako. But you prefer going to Europe rather than North America? Mas gusto ko Europe. Where in Europe? Specifically Ireland. Kasi mahilig ako sa mga Irish band. Saka Irish. Gusto ko yung reason I want Ireland kasi I like Irish bands.
But that's a valid reason for you to travel kung yun ang passion mo, di ba? O, who would bakit wrong ba you for nagpupunta that? ng Korea? Mostly, kasi mahilig sa K-pop. Mga opa. Mga opa. Gusto nila yung mga Oo, opa-opa. ganun lang din ako. Kasi Pagka, gusto ko di ba, mga Pinoy manonood ng mga Korean novela sa mga Oo. streaming apps, ang pupuntahan nila yung mga places kung saan sinut, yung mga Korean novelas like, di ba, yung one time na nakwento Yes. ko sa'yo na, let's not name it, pero nagulat kasi one time si Jenny sa akin, nanonood ako ng Korean novela because of my partner, because of my girlfriend. Sabi niya, oh my God, ano yung pinanonood mo? Sige, sabi ka na, hometown cha-cha-cha. What? Di ba? Tapos, lumalaman ko sa girlfriend ko yan, napuntahan niya na yung mga places. Tapos nasabi niya na lang sa akin, na, sige, pag nakapag-ipon na tayo, let's go there naman together. At least mas iba yung feel ngayon. Sabi ko, nasabi niya, mas iba yung feel ngayon kasi kasama ko yung boyfriend, kasama yung partner ko. Ayun. And how does traveling with your partner feel like? Kasi may iba gusto mag-travel alone. And that, for them, is their me time. Pero ikaw, do you prefer traveling alone or with your partner? Well, na-try ko na mag-travel alone, travel with family, travel with friends, and then travel with partner. Yung travel alone, tinry ko siya ng bata-bata pa ako. Okay siya kung gusto mo talaga mag-explore. Kasi hawak mo yung oras mo, hindi mo iintindihin yung ibang tao, kung ano ba, gusto ba nilang puntahan yung puntahan mo or what, kung anong gusto mong oras umuwi, palaya ka. Travel with family, nako, very, very relax lang. Kasi, alam mo naman, You're taken care of. ang mga pamilya natin ay senior na, so kailangan natin sila alagaan. So, when I travel with my family, lagi kaming nakatour para wala na kaming iisipin. At saka, parang, hindi ko alam if it's true or kung na-feel mo siya, pero parang syempre kung kasama mo rin yung family mo, it's, you're taken care of it. Yeah. Ang iwo-worry mo lang doon, yung gumising ka ng, Yes. dun sa oras na kailangan ninyo, kasi syempre, hindi ko alam kung totoo kasi I've traveled din naman outside but mostly with my family out of the country. And it feels like pag nagta-travel ka sa labas, mabilis ang oras. Yes. 'Di ba? Though Parang minsan ito na siya yun. parang gigising ka pa lang, like for example, in Singapore, mabilis lang. Singapore, ang sunrise nila is not 6, not 7 a.m., not 8 a.m., mostly 9 a.m. At ang sunset nila is mostly 8 or 9 p.m. Late. So, tas parang doon mo lang ma-realize, hindi, parang alas 6 lang pagtingin mo sa orasan mo. Same time zone na with the Philippines. It's like, what? It's already 9:30? Tas nagkasarado na yung mga establishments. So, di ba parang wala ka nang pupuntahan kasi hindi pa naman, I don't know if all countries parang have that concept of doing businesses 24 hours. Kasi dito sa Pilipinas, napakadaming nagbe-business na almost 24 hours. Mapakainan, inuman, mga coffee shops. Diba? Parang mostly it's 24 hours nowadays. Pero, when the pandemic hit, tumigil. Kasi limited time na lang lahat. Parang they have to go home early because of the curfew. Pero ngayon, hindi siya, actually, it's not slowly going back. It's already back. Andun na siya ulit. Though it's the new normal, it's already back. So, ayun. So, but between you, family, friends, and your partner, anong mas gusto mo dun sa apat na yun? Actually, depende siya. Gusto ko mag-travel with my partner talaga most of the time. Kasi chill lang ako. Kasi siya yung navigator ko. I mean, chill ako pag nandun na kami sa travel. Pero kapag pine-prepare na yung travel, ako lahat yon. At least yung stress mo nasa Pilipinas ka pa. Pagdating mo doon, okay, relax na ako. Pero kasi yung partner ko kasi, ang favorite niya talagang puntahan is Japan. So, kung mapapansin mo, parang almost every year since after pandemic, lagi kaming nagja-Japan. Parang hindi kayo nagmimintes every year na at least dapat once. Kasi sakto din kasi sa birthday niya, winter season sa Japan. At gusto niya winter. Yes. So, kaya sakto lagi pag birthday niya, nagja-Japan kami. So, syempre, dahil gusto niya naman yun, ikaw mag-navigate kung saan tayo pupunta. At birth month mo naman yun, para at least mapuntahan mo kung ano talaga yung gusto mong puntahan. Kumbaga parang yun na rin yung pinaka-gift mo sa kanya. Yeah. So, yun, kapag partner ko yung kasama ko, chill lang ako. Pag friends, ito nga, yung recent trip ko sa Korea, kasama ko yung friend ko. So, pag friend yung kasama ko, ay nako. As in, lahat ng gusto kong gawin, nagagawa ko. Kasi jive kami ng friend ko like, nagbabar kami paggabi, late na kami umuwi, nagsha-shopping kami, lahat ng experience kakaskas namin yung card namin, maubos yung limit, gano'n. Yes. Lahat ng experience na gusto namin gawin, ginagawa namin together, malling, which is
puro lakad na hindi gusto ng partner ko, yung maglakad-lakad. So, nagagawa ko siya with my friends. Kasi gusto niya nga chill lang din Yeah, talaga. chill travel lang. So, yung pagkasama ko kasi naman yung mga friends ko, nagagawa ko yung mga gusto kong experience na parehas kaming gusto. Like, nung nagpunta ako ng South Korea recently, since eto, may June fragrance ako. Nung nagpunta kami doon, Ito, yun talaga yung key. ipupush ko talaga, di ba? Nag-enroll kami ng friend ko, sinama ko siya. Nag-enroll kami sa perfume making class. Oh, okay. So, parang nakakatawa kasi di ba, meron kang June fragrance sa Pilipinas, tapos hilig mo mag-travel, tapos sa bansang pupuntahan mo, pwede kang mag-enroll Naituon mo na siya. Yes, di ba? Napagsama ko. Both of the things that you'd love to do is already there. It's a complete package for you and it's really satisfying, di ba? Kaya sobrang fun ng experience na yun kasi nagkaroon ako ng idea na pwede pala akong mag-create ng sarili ko talagang scent for June fragrance. Ayun. So actually, nung nag-enroll ako ng perfume making class sa Korea, nakagawa na ako ng 2 scent. So yung 2 scent na yun, binabala ko siya actually na ipa-reproduce dito sa Pilipinas. That's so, your own scent, my hindi own replicated scent, with hindi any other brands. Yeah. So Nice. that's my own scent. So, naghahanap na lang ako ng way paano ko siya ipapa-replicate dito sa Pilipinas. Maghanap ng way. Though nakuha ko naman lahat ng sukat, ng measurement, ng mga oils and other materials para mabuo yung perfume na yon. So yun, plano ko siya if hindi this year, baka next year, para makapaglabas naman ako ng, Galing sariling na sa'yo. scent. It's bare months already. Ano pang hinihintay mo? Gusto ko perfect. Sa bagay. Kumbaga kasi it's your pioneer product. Original scent siya ng June fragrance. So, meron nang nakaabang. At abangan yan panigurado ng mga viewers na makakita din ng Sana. business page. If mahilig kayo sa fruity, citrus, fresh powdery Wow, na may scent. pa-teaser na siya. Ito yun. Okay, pakigawa ng plug, tas talagang teaser. Please ingest a spouse. Oh my God! Wow, corporate ito language. Kindly confirm. Sorry, napagkatawalan namin yung dating work namin with all those good and bad memories. But it was a good time. Pero ayun. Ju, any tips or advice as we close this off sa mga viewers natin who would want to travel pero what they should do while traveling or if they're having a hard time. Gusto nila, pero sabihin natin financially challenged, what's the best advice that you could give them for them to be able to, fulfill their dreams of traveling din? Well, actually, ang number 1 dyan, mag-abang talaga sila ng mga sale. Oo. Hindi madaling mag-abang ng sale kasi kahit sinasabi na piso sale, hindi yun totoong piso. Pero at least, mapapababa yung cost ng airfare mo. So, tiyaga lang sa pag-aabang ng sale. And reco sa mga pagbubook ng hotel, marami tayong mga apps dyan na pwede natin gamitin pag-book ng hotel. Ito yung napansin ko actually, kapag magbubook ka ng hotel, use your card. Kasi merong 10%, 12% discount kapag ang pinagbayad mo is your card. Depende kung anong card yun, Yes. diba? Pero parang yung last check ko, parang almost lahat naman ng bangko It sa has the same. ayan, nandoon. Okay. So, yun. Check nyo lang din yun kasi malaking discount ang 10%. At saka, kung nagtitipid kayo, if your friends lang naman, I reco na kayo, hostel. Yung iba natatakot pag sinasabing hostel or yung shared, yung communal, yung kitchen. Natatakot. Pero, maayos siya actually and makakamit ka ng new friends. At saka makikita mo naman sa mga reviews. Sa reviews. Check the reviews actually. And then, kapag nandun ka na sa ibang bansa, depende kung anong gusto mong gawin. If gusto mo lang mag-sightseeing, makakamura ka doon. Kasi most naman ng sightseeing sa ibang bansa, free. So, if yun lang yung gusto mo, check na yon, makakatipid ka. At saka, instead of booking for a tour. Talagang hanapin mo na rin, I think, yung place na pupuntahan mo right before you go. Tapos kung experience naman, piliin mo lang kung ano yung experience na gusto mong gawin na swak sa budget mo. At saka hindi mo naman maikot yung buong bansa na pupuntahan mo. Yes, na isang puntahan lang. So, I reco, if first time traveler ka, mag-focus ka sa mga sightseeing and places to visit sa bansa na yun para, makilala mo muna yung bansa. Para, ito pala yung nakikita ko sa ganyan. And
I mean, pamasahe lang ang gagastusin mo, walang entrance fee and all. And na masasabi mo na nakapunta ka sa bansa na yon. At ang pinaka-importante sa lahat, mag-ipon. Mag-ipon. Mag-ipon mo na syempre. Mag-business. Pwede mag-business. So, ang susunod pong business ni Janice, pagbalik niya po dito sa atin sa Travel Pilenias agency. Podcast ay travel agency. Pero, ayun, Ju, thank you. It was a good time. It was really, sobrang nag-enjoy ako dito sa podcast na to. Kasi, sabi ko nga, it's been a while na, sinabi, actually, this was actually then a promise of mine to her na, when I get to do radio, TV, and doing podcasts na, I'd be able to help people who helped me din. Hindi man yun financial or material things that they've helped me through. Alam mo yun, just giving back ba. Kaya natutuwa ako na amidst her very busy schedule, bilang negosyante at traveler, napaunlakan niya ako sa aking imbitasyon at nakabudol pa ako ng pabango. Pero ayan, Janice, thank you. Huwag kang magsawa pagka sa susunod may popromote ka. I'm only one call away. Sabay kanta, Charlie Puth. Diba? Lalagay niya yan. Pero susunod Bawal. copyright. Joke lang. Ayan. So again, it's Janice Aninia from June Fragrance. Thank Janice, you. thank you so much. And they be able to view our Filenios podcast sa digital platforms ng DWIZ 882 at ng Aliw Channel 23. That does it for I'd like to consider this as a very special episode. Aww. For one of a very special friend of mine. So, ayun. I hope you guys enjoy it. Don't forget, mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa aming mga digital platforms. Again, that's DWIZ 882, Aliw Channel 23, and of course, our FM station, Home Radio 97.9. This has been Daryl Justin, and I will see you guys at the next episode of Filenials. Hey.